Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta kayo, ka-coffee? Breaking news, nawawala si Digong. Nawawala o dinala sa ospital? Kasi ang pinapalabas ngayon ng kampo ni Digong, nawawala daw. At parte daw ito ng pag-kidnap daw. That's the term. Anong iniisip ninyo? Sinong kumuha dyan? Malamang sa malamang, nasa ospital yan. Kasi may lumabas nga na ambulance eh. Bagamat hindi natin confirmed yan, siguro wala nakatanggap ng notice sa kanila, bakit nyo kasi binitawan, di ba? Sana yung iba sa inyo, naghintay dyan sa labas, bagamat malamig yan, dami naman supporters dyan sana nag-tap kayo dyan, para sige, bantayan ninyo. Alam nyo yung matanda na, 80 na, bakit nyo iniwan? Tapos ngayon, nawawala. Walang kasama. Ngayon, panic kayo ngayon. Breaking news ito, ka-coffee. Nasa One News headline. Sige, basahin natin ito. Former Executive Secretary Salvador Mijaldea says former President Rodrigo Duterte is not at the detention facility where he was brought yesterday. Mijaldea was told that Duterte was brought to a hospital but no further details were given. O yun naman pala eh. Bakit pinapalabas ninyo parte ng plano sa pag-kidnap kay Digong? Ba't kikidnapin yan dyan? Wala tayo sa Pilipinas. Wala tayong, hindi ito pelikula. And I don't think na gagawin ng ICC yan. Na turnover naman ng maayos yan sa ICC. Sobrang respectful, sobrang accommodating ng ICC para gawin yung iniisip ninyo ng masama. Mga gawa-gawa nyo na naman mga kwento yan eh. Mijaldea is headed to ICC to clarify and find out where Duterte is. Kasi hindi pa sila naniniwala o nasaan ba talaga yan si Mijaldea, si Digong. Kasi baka parting araw. Ito yung term nila, ka-coffee. Sige. Meron daw pong lumabas, isinakay umano sa ambulance si dating Pangulong Duterte nang dumating ito sa airport ng The Hague, Netherlands. Pero parang nagiging contradicting yung mga statement. Ano ba yan? Pagkadating ba ng airport? Kasi ang understanding natin, sa pagmamonitor din natin sa mga balita, ang understanding natin, pagdating ng The Netherlands, diniretso na yan sa facility, sa ICC facility kung saan may mga nagrarally po ng mga Pilipino. Mga 200 daw yan. May napanood tayong reports. May mga 200 ka-coffee na mga Pilipino na nasa harap ng International Criminal Court na nagrarally. Pero parang lumalabas sa mga kwento ngayon na pagkadating ng The Netherlands, diniretso ito ng ospital and eventually daw dadalhin sa ICC. Medyo malabo-labo yung mga impormasyon na yan, ka-coffee. Mukhang hindi malinaw-linaw pa yan, ha? So antabay pa tayo. Meron tayong nakita, RTV News, ang balita nila, dating Pangulong Duterte wala sa detention center ng ICC sa The Hague, Netherlands. Dating Pangulong Duterte wala sa detention center ng The Hague, Netherlands ayon kay dating Executive Secretary Salvador Mijaldea. Pinuntahan ni Mijaldea sa International Criminal Court o ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands ang dating Pangulo at sinabihan umano silang wala ang pangalang Rodrigo Duterte sa loob ng pasilidad. Ano yan? Ang gulo. So parang ang dating ngayon, dadalaw si Mijaldea. O, nandiyan ba si Duterte? Saan si Duterte dyan? Ang sabi sa kanya, walang pangalan dito na Duterte. Ano yan? Mala pelikula? Na pagdating sa airport, sinundo ng ambulance, yung palang ambulance, hindi taga ICC. Ibang grupo pala at kukunin si Digong, itatago si Digong, itatakas si Digong. Sorry ha, yan yung na-visualize ko kasi ang gulo ng kwento nila eh. Si Mijaldea daw yung nagsabi na pagpunta niya doon sa detention facility, sinabihan umano siyang wala ang pangalang Rodrigo Duterte sa loob ng pasilidad. O ano lang ito, gumagawa lang ito ng komosyon para pag-usapan na nawawala si Duterte para makakuha na naman yan ng simpatsya. Saan napunta si Duterte? Or kapag tuluyang nawala si Duterte, magagalit talaga ang tao kay presidente na naman, kay PBBM. Samantalang nasa kustodiya na ng ICC yan. O ang galit ng tao niyan kay PBBM. Isinakay umano sa ambulance si dating Pangulong Duterte nang dumating ito sa airport ng The Hague, Netherlands. Ayon kay Mijaldea, sinakay siya ng ambulance, binigay lang namin yung mga records niya. Ang sabi, he will be taken care of and we will be informed immediately of the name of the hospital. O yun. Ang tingin ko dito, ka-coffee, kasi magkakaiba yung kwento eh. Magkakaiba yung storya.
O dalawang version, no? Kasi unang version, pagdating ng the Netherlands, diniretso sa ICC detention facility. Siguro may procedure sila dyan, etc. etc. Second version, pagdating ng airport, dinala agad, sinakay sa ambulance at dinala sa ospital, hindi sa detention facility. Feeling ko, ganun ang nangyari. Sa ospital agad dinala. And then, yun nga lang, bakit walang sumama kasi? Si Lorraine Baduy, grabe yung iyak ni Lorraine Baduy. Sabi nga nila, mas affected pa yan kaysa kay Hanilet. Kasi si Hanilet daw, inoferan. Ang nagkikwento nito, si General Torre, inoferan siya, inalok, ma'am, sasama ka ba? Hindi raw sumama. Si Hanilet Abansenya, kung sumama sana siya, andyan yung asawa niya. Binantayan siya. For sure, makakapag-text yan sa grupo niya. O, sige, andito kami, etc. Andito kami sa ganitong ospital, puntahan niyo. Pero hindi sumama yung asawa. Nag-volunteer daw itong si Medjaldea. Pero bakit naman iniwanan ni Medjaldea yan? O baka nagbihis o kung saan, pagod din naman. Totoo naman, pagod kasi straight yung kanilang biyahe, Hong Kong, Dubai, the Netherlands. Baka nagbihis. Pagbalik niya, wala na si Duterte. Nasaan si Duterte? Feeling ko kung si Lorraine Baduy ang sinama dahil masyadong affected ito kasi best actress nga yan sa iyak. Diba kaya hindi niya iniwanan talaga, hindi humiwalay kay Digong yan kung si Lorraine Baduy yung isinama, di ba? Kasi si Hanilet ayaw eh. Hanapin niya natin to si Digong. Nasaan ba to si Digong? Posible ha, paano kung teorya nga? Ito pumapasok lang sa isip ko ha, out of our creative imagination lang. Papaano kung may kinontrata na? Kasi mahaba yung transition period eh, no? 12 hours yung standoff dyan sa NAIA. And then, biyahe pa papuntang Dubai, from Dubai to the Netherlands. Mababang biyahe yan. Let's say 15 hours yan. Nakapagplano yung kalaban. O, 15 hours. Pagdating ng airport, ganito. Out of imagination lang ito, ha? O, mamaya nagkontrata ng ambulance. So, yung ambulance, palalabasin natin itong ICC yan. Pero kukunin natin si Digong. Yung pala, nilipad na. Nasa China na pala ngayon. Di ba? Posible. Tapos di na natin mamamalaya. Nasaan si Digong? O, yan yung teorya nila na kinidnap na si Digong. Nino? Si PBBM? Ang sisi niya kay PBBM at sa ICC. Bakit kukunin ni PBBM yan? Inasa kustodiyan ng ICC yan, kukunin niya pa. Sila-sila lang yan. Hanapin lang natin ito. Wait lang ha. Wala pang details eh. Actually, kanina pa ako naghahanap eh ng report. Mga verified report. Wala pa tayong makita. Ang latest na nakikita ko dito, ito, 26 minutes ago, Republica News PH, pero hindi kasi ito mga credible pa masyado eh, no? Duterte missing, yan yung kanilang pinapakalabas ngayon. Question mark yan ha, nawawala ba si Digong? Former Executive Secretary Salvador Medjaldea told the media and the supporters of former President Duterte is nowhere to be found as of the moment. Headline nila yan ha, nowhere to be found as of the moment. Sa Tagalog, nawawala. Hindi namin alam. Nawawala si Digong. Medjaldea said he had a scheduled visit to the former president at the ICC Detention Center in Scheveningen. Tama ba to? Scheveningen. Anyway, baka na-mispronounce ko. Pasensya na. Diyan po sa The Hague, but was informed that Duterte was not at the facility. Officials said he was in. Baka nasa hospital pa nga. Medjaldea said he has not seen or heard from him since he was taken into custody by the ICC. We are told that there is no President Duterte inside the facility. We are at a loss where he is right now, he said in an interview. He said the ex-president going missing might be part of the plan to kidnap him and extract him from the Philippines. This is a developing story. Medyo nakakabahala rin ito ka-coffee, sa totoo lang itong balita na yan. Kasi mamaya may gumawa ng plano, hindi natin alam kung kasabwat nila yan, tapos ang sisi niya sa gobyerno. Ang sisi kay PBBM. Kasi ito naman sinasabi nila, he said ex-president going missing might be part of the plan to kidnap him and extract him from the Philippines. So hindi pala i-turn over sa ICC. Ano yan? Pakinggan natin yung interview. Sorry, ako lang pa sa detalye. Posibleng iba yung nakukuha nating impormasyon. Si Medjaldea yan. I was even forced to join the team without any valid visa. Sir, can we
expound lang when you said that there is no President Duterte inside? They're telling me that there is no Rodrigo R. Duterte inside this facility. You requested for a visit today, and it was approved, right? We have requested the ICC for a visit because they do not disclose what hospital he was brought to, and we assume that he was brought here last night after the training. That's all I can say as of the moment. Is it possible he is in a hospital somewhere? I hope he is in a hospital. I hope. Wow. But not in this facility. Okay. Actually, hindi nga malinaw kung nasa ospital no? I hope, sabi niya, I hope na nasa ospital yan. But as of the moment, narinig natin mismo, ang sabi sa kanila, there is no Rodrigo Roa Duterte in this facility. So malinaw, wala sa ICC facility si Digong ngayon. Baka nasa ospital nga, pero kasi bakit nila pinapalabas na, yun, ginamit niya yung term na kidnapping. We are at a loss at this moment. Nakakabahala yung statement na yun, ha? We are at a loss at this moment. Uses the word kidnapping. Was told he was brought to a hospital but not here. Nasaan si Digong? Ang mali dito sa ICC, in-inform sana yung kung sino man yung companion o relatives, no? Para hindi sila nagpapanik. Actually, kasi itong panic na yan, once na may mangyari dyan kay Digong, ang sisi din niya sa gobyerno na naman Si PBBM na naman ang masisisi nila dyan Doon nasa kamay na ng ICC yan dahil na-turnover na. Kung tutusin, wala tayong pananagutan dyan. Pero alam nyo naman yung mga DDS, kung bumirada yan. Ang sisi niya kay PBBM. Headline, nasa politiko na ito. Where is Rodi? Vijaldea says ICC won't reveal Duterte's location after hospital request. Or posible din naman, ibang angle ito, na secret. Nasaan si Digong? Kasi medyo magulo nga yung tension, may tension dyan. So baka nga naman palibutan nila, di ba? Kung anong gawin nila dyan sa detention facility, hugutin si Digong dyan. Dati na alam, may mga posibleng mangyari. So, and then may mga reports din na posibleng house arrest ito. Posible siguro nasa safe house ng ICC, doon siya i-aresto. Hindi natin alam. Where in the world is former President Rodrigo Duterte? Even his friend and lawyer, former Executive Secretary Salvador Medialdea, has no idea. Medialdea said he has requested the ICC to allow Duterte be hospitalized due to his bad medical condition after his grueling flight to the Netherlands, but the former palace official who traveled with Duterte from Manila to the Netherlands is now in the dark about where the former president actually is. Baka kasama ni Sara. Baka kasama ni Pulong, ni Paulo Duterte, kasi bumiyahin na sila dyan kahapon. Kahapon o kaninang umaga. Basta by that, kahapon ba? Oh yeah, kahapon. By this time, baka nandyan na yan, magkakasama na sila. Baka kasama, tinago lang kay Medialdea kung nasaan, or pwede rin, parte din si Medialdea ng drama. Para i-inform ang tao na nawawala, syempre para magalit ang tao, etc. Part of the narrative. Dati alam. Medialdea said the ICC has yet to reveal which hospital Duterte was taken to, or if he was even admitted to one. Hindi rin sila tiyak. Na ospital? Kung na ospital, saan? Or baka naman hindi na ospital. I think sinadya ng ICC din ito, kasi baka nga naman dumugin ng mga tao yan dyan. And when he paid a visit to the ICC detention center, Medialdea was informed that there is no Duterte currently detained in the facility. They gave the assurance he will be brought to the hospital. I asked for the name of the hospital. Up to now, they have not given the name of the hospital, he said in a media interview outside ICC detention center. O baka nga naman, safety ni Digong din naman ang iniisip, di ba? Baka alam ni Sara, hindi lang shinare kay Medialdea, para mas, baka yun ang commitment nila sa ICC. Wag mo na nyo ipagsabi niyan kasi maraming tao baka sumugod dito sa hospital. Ang Europe pa naman, hindi sila sanay sa mga ganyang komosyon, di ba? Simple mga shooting lang dyan Hindi sila sanay sa mga ganyang komosyon. Hindi kagaya dito sa Pilipinas, na sanay tayo sa ganyan, sa maraming tao, mga rally, sanay tayo. Pero sila, bibihira sa kanila yan. Mangyari yan. So baka parte yan ng agreement between the camp of Duterte and the ICC na let's keep it secret at the moment, para hindi magkagulo. Anyway, nasaan naman si Digong?
ang prayers natin maging maayos, maging smooth. Kasi kung pumalpak yan ka-coffee, ang sisi din yan sa administrasyon. Sana maging maayos ang lahat. Ayaw natin ng gulo. Maging kalmado lang tayong lahat ka-coffee. Kalmado lang. Kasi pag nagkagulo tayo, damay ang napakaraming Pilipino, damay ang gobyerno. Ayaw natin ng destabilization sa gobyerno. O siya, ka-coffee, komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section. Baka may mga gusto po kayo sabihin. Yung mga nasa Facebook, baka alam nyo na kung nasaan si Duterte, no? Yung mga nabasa kayo, lalo na po yung mga nasa the Netherlands, nasa Europe, baka may ideya kayo, share nyo dyan sa comment section kung nasaan kayo or may makita kayo mga reports about the whereabouts of Duterte. Please do share. Yung mga nasa YouTube, ka-coffee, please make sure na kayo po ay nakasubscribe na sa ating YouTube channel. Please click yung subscribe and hit the notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. I'll see you, ka-coffee, in my next video. Bye-bye.